Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. OCD, nagbabala sa inaasahang lawak na maapektuhan ng bagyong Uwan. DOH, nasa blue o code blue alert status. Iba't ibang probinsya sa North Central Luzon naghahanda na sa paparating na bagyo. Ilang LGUs maaga nang nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase sa Lunes, November 10 dahil sa posibleng epekto ng bagyo. At mga student-athlete mula sa Pangasinan Division 2 nagtagisan sa iba't ibang sports. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, unti-unti na ang paglapit ng bagyong may international name na Pungmong. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 1,315 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mas lumakas pa, taglay nito ang hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest track ng Pag-asa, posible itong pumasok ng PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw at tatawaging bagyong Uwan. Unti-unti itong lalapit sa Luzon at maaaring maglandfall sa Aurora at Isabela, linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Posible pang magbago ang track ng bagyo kaya patuloy na tumutok sa updates. Sa ngayon, wala pang epekto ang nasabing bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Pero magpapatuloy ang pag-iran ng amihan at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. OCD nagbabala sa inaasahang lawak na maapektuhan ng bagyong Uwan. Tutukan sa report ni CJ Turida. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng bansa, isinailalim ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas sa state of calamity. Dahil yan sa matinding pinsala na iniwan ng bagyo sa ilang lalawigan. Dahil na sa state of national calamity, mapapabilis daw ang paglalabas ng pondo para sa tulong na ibibigay sa mga nasalanta. Naglabas din ang Office of the President ng 760 million pesos para sa halos 40 lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyo. Bukod sa epekto ng bagyong Tino, pagkahanda na rin daw ang pagdeklara ng State of National Calamity para sa bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. We are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Ang Office of Civil Defense nagbabala na sa inaasahang malaking maaapektuhan ng bagyong Uwan. Posible raw 1,000 kilometro ang lawak ng Uwan kapag lumakas na ito bilang super typhoon bukas na tatama sa Luzon. Hinimok naman ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na paghandaan na rin ang paparating na bagyo. Dapat daw ay naka-standby na ang mga emergency response team pati ang mga rescue unit ng kada LGU. Nasa Code Blue Alert status ng Department of Health. Ibig sabihin, may mga karagdagang health personnel na ipadadala sa mga evacuation center at pansamantalang tinutuluyan ng mga sinalanta ng bagyo. Handa rin silang ipamahagi sa mga LGU ang mga gamot, medical supplies, pati mobile response teams. Mas pabibilisin din ang koordinasyon kaugnay sa emergency response sa pamamagitan ng kanilang operations center at health emergency management staff. Ang Maga Dam naman sa Isabela, nagpapalabas na ng tubig bilang paghahanda sa malakas na buhos ng ulan. CJ Torida, One North Central Luzon. Pangasinan PD RRMO nanawagan sa mga LGU na magpatupad ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa bagyong Uwan. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, ngayong araw pa lang ay tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng abiso at panawagan ng PDRRMO at ng mga lokal na pamahalaan dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa posibleng banta ng paparating na bagyong uwan. Kahapon pa lang, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang Pangasinan PDRRMO. Bahagi ito ng paghahanda ng provincial government sa magiging epekto ng paparating na bagyo na tatawaging uwan sa oras na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Kasado na ang manpower at rescue assets ng PDRRMO at nagpapatupad na ng mahigpit na monitoring sa mga hazard-prone area sa probinsya. Kabilang dyan ang mga nakatira malapit sa ilog at baybayin, pati na ang mga nasa mabababa at bulubundukin na lugar. We strongly recommend for the LGUs to conduct preemptive evacuation. Habang wala pa yung epekto ng napakalakas na bagyong uwan, Nasa blue alert status pa ang Emergency Operations Center ng PDRRMO pero posibleng itaas ito sa code red ngayong hapon o bukas, November 8. Walang nakataas na gale warning pero pinapayuhan ang mga mangingisda na huwag nang pumalaot dahil sa banta ng paparating na bagyo. Kapansin-pansin na walang mga fishing vessel sa daungan ng Barangay Pantal, Dagupan City. Mahigit 30 bangka raw ang nakaistasyon sa Sual bilang paghahanda sa bagyo. Mahigpit silang minomonitor ng kanilang samahan. Kung nasaan ang posisyon nila, kung kakayanin pa ba ng bangka o hindi na. Pag hindi na kaya, automatic bababa na sila. Nasa gilid ng Pantal River ang bahay ni Naginang Cheryl. Pinasok ng baha ang kanilang bahay noong kasagsagan ng bagyong Nando. Batid niya ang paparating na bagyo kaya panay ang kanyang pagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sana po, pag dumating yung bagyo, huwag naman sanang malakas. Panawagan ng PDRRMO sa publiko, magtulungan o magbayanihan at sumunod sa abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Chris, nakatayo ako ngayon dito sa Barangay Poblacion Oeste na kung saan makikita sa aking likuran yung Pantal River. Sa di kalayuan naman makikita rin yung mga fish pond at kanina lang nga Chris ay may naabutan tayo na sinisecure na yung kanilang mga lambat at yung ilan naman ay pinapadoblehan na ng kawayan na magsisilbing pundasyon ng kanilang fish pond para raw hindi basta-bastang magiba kapag nga tumama na itong bagyong uwan. May mga ilan din daw na magsasagawa na ng early harvesting ng mga bangus para raw hindi ito masayang at posible pa nilang pagkakitaan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Samantala sa Central Luzon, puspusa na ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan para sa paparating na bagyong uwan. Sa Maribeles, Bataan, inalerto ng Municipal at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office ang 18 barangay. Sa Barangay Alas Asin, pinaalalahanan ng Barangay Council ang mga nakatira malapit sa baybayin na maganda sa posibleng storm surge at malalakas na hangin. Tinatayang 500 residente mula sa Sitio Dinginin at Sitio Marina ang ililikas sa linggo bilang bahagi ng precautionary evacuation. Sa Barangay Maligaya, nagsagawa ng emergency meeting ang BDRRMC upang ihanda ang mga rescue equipment, medical kits, flashlights at ang evacuation center sa itaas ng Tanod Headquarters. Samantala sa Pampanga, nagpulong ang mga opisyal ng probinsya kasama na ang iba't ibang ahensya. Tiniyak ng PDRRMO na nagpapatuloy ang 24/7 monitoring at coordination para sa mabilis at epektibong pagtugon sa anumang emergency. Nagsagawa na rin ng coordination at house tagging sa mga coastal barangays ng lalawigan na high risk sa mga hazards para masiguro ang kanilang kaligtasan. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Beep, 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 mga motorista, may posibleng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, tinatayang humigit kumulang 35 centavos ang rollback
sa kada litro ng gasolina matapos ang 5 sunod-sunod na linggong price hike. Inaasahan namang magpapatuloy sa ikatlong linggo ang taas presyo sa diesel na nasa 30 centavos kada litro, pati na sa kerosene na 35 centavos kada litro. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, tanging sa LPG at kerosene lamang magkakaroon ng price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Kaligtasan ng mga sumasakay sa bangka tututukan ng mga otoridad lalo na ngayong may banta ng bagyong Uwan. Narito ang report. Aminado ang bangkerong si Miguelito na bagamat nag-iingat siya sa kanyang biyahe sa ilog, hindi pa rin tiyak ang kanyang kaligtasan at kanyang mga pasahero. Basta nakawa lang sa gilid. Pero para kay Rachel na madalas sumakay ng bangka, ipinapasa Diyos na lang daw ang kaligtasan. Sanay naman po kami. Sanay na po. Naaktuhan din namin ang paparating na bangkang ito. Sakay ng bangka ang pamilya ni Mark kabilang ang 3 maliliit na mga anak. Hindi alintana ang panganib ng posibleng pagtaob ng bangka pero ayon kay Mark, sanay na rin daw sila sa sitwasyon. Dati raw may mga life vest o life jacket na ipinahihiram ang barangay council sa mga pasahero ng bangka. Hanggang sa nakasanayan na rin na wala sa hindi alam na dahilan. Pero handa naman daw ang mga opisyal ng barangay na tugunan ang pangangailangan ng mga sumasakay ng bangka para sa kanilang kaligtasan. Siguro ibabalik po natin lalo na ngayon may paparating sa bagyo, isa rin po yun na makakatulong at para ma-ensure po natin yung safety ng mga pasahero natin. Sa bahagi ng Magsaysay Fish Market, mga motorboat ang dumadaong dito. Malalaking bangka na kayang magsakay ng hanggang 20 pasahero na patungo sa mga island barangay. Kapansin-pansin sa mga pasahero na wala ring suot na life vest. Pero ayon sa bangkerong si Tatay Enrique, Nagdadala kami, sir, ng light base. Meron dyan. pero nang pakiusapan ko ang bangkero, natingnan ang mga life vest na nasa gilid daw ng kanyang bangka, wala niyang sinabi na nakalimutan niya ang mga ito. Pinatunayan din ng isang pasahero na wala silang life vest. Wala po, sir. Wala po talaga. Nagtungo ang news team sa Philippine Coast Guard Dagupan Substation kanina pero wala raw ang kanilang opisyal. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang iba pang autoridad na may kinalaman sa kaligtasan ng mga sumasakay sa bangka. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Maaga nang nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase at trabaho ang ilang LGUs sa Hilaga at Gitnang Luzon sa Lunes, November 10, 2025. Dahil sa inaasahang epekto ng paparating na bagyong Uwan. Sa Bangaldan, Pangasinan, suspendido ang klase sa lahat ng antas maging ang trabaho sa government offices. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City at Baguio City. Ilang bayan at syudad na rin sa Cagayan ang nag-anunsyo ng class at work suspension. Kabilang ang Tuguegarao City at mga bayan ng Abulug, Igig, Santa Praxedes at Alacapan. Calasaw MDRRMO nakaalerto sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa Sinukalan, Marusay River. Balitang tinutukan ni Jewel Fernandez. Mahigpit na pinaghahandaan ng Calasaw MDRRMO ang magiging epekto ng paparating na bagyong Uwan. Pinangangambahan ng muling pag-apaw ng Marusay River na posibleng magdulot ng baha sa iba't ibang barangay sa bayan. Binabantayan. Pagka malakas yung ulan kasi nadala dito sa atin, bukod doon, binabantayan din natin yung tubig na manggagaling upstream na siyang bababa dito sa ating ilog. Bukod sa posibleng malakas na ulan, pinangangambahan din ang malakas na hangin na dulot ng bagyo. Nagsagawa rin ng river cleanup sa mga barangay at inayos na rin ang natibag na dike sa barangay San Vicente noong nakarang bagyo. We are coordinating with other business establishments na maging alternate evacuation in the event na malakas talaga yung maging epekto dito sa ating bayan. Isa ang barangay Poblacion East sa mga binabantayan ng MDRRMO dahil katabi lang nito ang ilog. Sa katunayan, may mga binabaha pang bahagi ng barangay na bunsod ng mga kalamidad noong mga nakaraang buwan. Tingnan naman kasi malalim na naman. Yung mga gamit may ilalagay sa taas, ganun. Yung mga bata nandun sa taas, hindi makababa. Nag-iikot na rin ang Barangay Council ng Poblacion East upang abisuhan ang mga residente na magtaas na ng gamit at ayusin ang bubong ng kanilang mga bahay. Oo, kung maaari tatali para medyo maano. Tapos pagsasabihin din namin yung mga tao dito na maghanda sila. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon.
Dahil naman sa matinding pagulan kahapon, lumalim ang tubig sa ilog at umapaw sa tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng South Poblacion at Bantug sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ilang oras na hindi nadaanan ng tulay dahil sa pagtaas ng tubig na may kasamang putik. Ang pagtaas ng tubig ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente, lalo pat paparating ang bagyong Uwan. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Municipal Engineering Office ng Gabaldon. Ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, puspusan ang pagbibilad ng mga aning palay bago pa ang inaasahang pagtama ng bagyo. Naritong report. Sinamantala ng ilang magsasaka ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan ang mainit na panahon ngayong araw upang magbilad ng kanilang palay. Hinahabol nilang patuyuin ang kanilang produkto bago manalasa ang paparating na bagyo. Hinahabol namin kasi may bagyong parating kaya para hindi masira. Bagong ani raw ang mga palay. Hindi raw naani noong Setyembre dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Halos 100 na sako ng palay ang kailangan daw nilang ibilad. Kaya problema raw nila kung paano gagawin dahil sa magiging epekto ng paparating na bagyo. Nasa 20% pa ng palayan sa Luzon ang hindi naaani. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Hindi talaga pwedeng basta-basta harvestin ngayon. Magpa-fall siguro ng 3rd to 4th week of November. Yung mga iba kasi baka pwedeng early harvest siguro. Payo ng SINAG sa mga magsasaka na mag-harvest pa lang ng kanilang mga palay. Mas maganda yung mga mag-harvest. Unahin na nila yun. Kausapin yung mga may dryer facility para at least maani na yung mga stocks nila. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang ilang bahagi ng Pangasinan bandang 1:23 kaninang hapon ayon sa PHIVOLCS. Tectonic ang origin ng lindol na sumentro sa Dasol, Pangasinan at may lalim na 14 kilometers. Naramdaman din ang pagyanig sa Alaminos City at Dagupan City, pati sa Bani, Lingayen at Bolinao sa Pangasinan at iba Sambales. Base sa ulat ng PHIVOLCS, wala namang inaasahan na pinsala at aftershocks matapos ang pagyanig. Mangaldan National High School na bahagi na ng modules na gagamitin ng mga estudyante sa suspensyon ng klase. Naritong report. Pinaghandaan ng pamunuan ng Mangaldan National High School ang posibleng epekto ng paparating na bagyo. Nagbigay na ng modules ang mga guro sa kanilang mga estudyante bilang paghahanda sa posibleng deklarasyon ng class suspension. Ang eskwelahan po naman ay nakahanda sa magiging mode of learning delivery natin. Pag magkaroon po ng suspension ng klase, nakahanda ang ating mga kaguruhan sa mga ibinibigay po nila ng mga modules. Naghanda na rin ang mga video-recorded lessons alinsunod sa mga ibinigay na modules na papanoorin ng mga estudyante. Para po hindi po nasasayang yung ibang time para magamit po natin siya sa pagsagot po ng mga ibang activities para ma-record po yung grades natin. Mag-aalas 12 ng tanghali kanina, nagdeklara na nga ng early class suspension ang lokal na pamahalaan sa lahat ng antas ng paaralan sa bayan. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga learners sa banta ng bagyo. Suspendido rin maging ang trabaho sa gobyerno. Sa weather advisory ng Pag-asa, makararanas ng red heavy rainfall warning ang Pangasinan sa mga susunod na araw. Panawagan ng mga guro sa mga magulang na siguraduhin ang kaligtasan ng mga anak at tulungan din sila sa kanilang aralin. Pero pag nag-resume naman po yung klase, nagkakaroon pa rin po ng face-to-face discussion ang ating guro dahil kasi nakita natin na ibang-iba pa rin, mas mabisa pa rin pag nagkakaroon ng face-to-face discussion. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, ilang beachgoers sinamantalang magtampisaw sa dagat habang mainit pa ang panahon. Sundan sa report.
Kahapon pa raw nagtungo sa Tondaligan Beach Park ang mag-anak ni Jeya mula San Jose City, Nueva Ecija. Katunayan, dito na sila nag-overnight upang mas ma-enjoy ang kanilang pamamasyal sa beach. Perfect timing nga naman dahil nagbabanta ang malakas na bagyo. Payapa, tas maganda rin tong pasyalan. Sinamantala rin ni Shakira ang mamasyal sa dagat kaninang umaga. Sakto raw na wala rin siyang pasok ngayong araw, kaya ginugol na lang ang oras sa beach kasama ang ilang kaanak at kaibigan. Nakaka-relax din po kapag pupunta po dito sa beach. Nakaantabay ang mga lifeguard sa mga beach goer, lalo na sa mga naliligo sa dagat. Pwede pa raw maligo ngayong araw hanggang bukas, pero bawal na pagdating ng linggo. May Sunday pa po yung no swimming policy po namin na ibibigay sa mga shed owner. Actually, ngayon pala nagpe-prepara na kami, pinaghahandaan na po namin, sinabihan na po namin yung ating mga shed owner. Inabisuhan na rin ang mga shed owner na pakiramdaman ang sitwasyon ng dagat upang makaiwas sa posibleng banta ng daluyong. Sa mga nagbabalak pumasyal sa beach bukas, pwede pa naman daw, pero mas mabuting manatili na lang sa loob ng mga tahanan upang matiyak ang kaligtasan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Isang pulis ang umani ng papuri matapos niyang bayaran ang ninakaw na gatas ng isang ama para sa kanyang sanggol. Sa ulat ng Tabuk City Police, nahuli ang pagnanakaw ng ama sa pamamagitan ng CCTV footage ng isang pamilihan. Sa investigasyon, lumabas na nawalan pala ng trabaho ang lalaki at iniwan pa ng kanyang asawa, kaya siya na ang nag-aalaga sa kanyang anak. Pero sa halip na kasuhan, ipinakita ng hepe ng Tabuk City Police ang malasakit sa pamamagitan ng pagbayad sa ninakaw na gatas upang hindi na makulong ang lalaki. Naintindihan naman natin yung case nung suspect, kaya sabi ko, bayaran na natin na nakakaawa naman. Sabi ko, wag mo nang ulitin. Ang ginawa natin, ma'am, ay di tinulungan din natin maghanap ng trabaho para hindi na maulit. Mga agaw pansin na street dance performances, nakamamanghang mga chalk art, jamming with the bands at picture-taking sa mga mascot at cosplayers. Ilan lang ito sa mga matutunghayan sa Session Road tuwing linggo, alinsunod sa Session Road pedestrianization ng Baguio City. Sa ilalim nito, pansamantalang isasara ang Session Road tuwing linggo upang hikayatin ang mga residente at turista na makibahagi sa mga busking o pagtatanghal sa kalsada. Layunin ng programa na pasiglahin ang kultura at sining ng mga Pilipino bilang bahagi ng UNESCO Creative City for Crafts and Folk Arts. Nagsisimula ito tuwing 4 a.m. hanggang 7 p.m. Una itong binuksan noong 2022 upang suportahan ang mga maliliit na negosyo bilang pagbangon mula sa COVID-19 pandemic. Magde-deploy din kami ng mga personnel natin dahil sa syempre maraming tao dyan sa Session Road. We conduct yung mga tambuli and of course we deploy yung mga ating anti-theft team. Mga student athlete mula sa Pangasinan Division 2 nagtagisan sa iba't ibang sports. Silipin sa report. Baka sa mukha ng mga atleta ang excitement na makapaglaro sa kani-kanilang sports ngayong formal lang binuksan ang Division Sports Club Tournament 2025 sa Mangaldan National High School. Sana po ay maglaro po tayo ng may fairness, may respeto at syempre yung friendship at saka sportsmanship sa mga kapwa manlalaro. Magtatagal ang division meet hanggang linggo. Ang mga elementary level dance sports competitor, halo-halong emosyon daw ang nararamdaman. Excited po. Bakit? Kasi po, sasayaw na po kami. Medyo kinakabahan na excited. Bakit may kaba? Kasi first time ko po ngayon na po sa division. Excited din po na kinakabahan. Ang practice lang po. Gagamitin ang oval ng paaralan para sa track and field events. Kasado na rin ang 40 billeting rooms ng mga atleta. Ang mga magwawagi sa division meet sa sabak sa susunod na Region 1 Athletic Association meet. Maliban sa Mangaldan, may mga sports venue rin sa mga kalapit bayan. At dahil may banta ng bagyo sa linggo, posible raw na i-postpone ang palaro. Gayunman, Kapag okay naman po ang panahon, we will do this indoor programs or indoor activities po sa atin. kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Mga kapuso, may world class na abangan this weekend sa Kapuso Variety Show na All Out Sundays. Yan ang kauna-unahang Veiled Musician Philippines na mapapanood sa special episode sa linggo, November 9 sa GMA. Ito ang Philippine leg ng Global Singing Competition na Veiled Musician na napapanood sa Seoul Broadcasting System o SBS sa South Korea. 12 contestants ang magpapasiklaban in 3 rounds habang nakatago sa likod ng tabing. Sa huli, 3 singer ang magwawagi at magre-represent sa Pilipinas sa Veiled Cup Finals sa South Korea. Host ng singing competition sina Gabby Garcia at Raver Cruz. Sila kapuso Premier Balladeer Mark Bautista, The Undeniable Diva Rita Daniela at Asia's Limitless star Julian Sanusi naman ang mga magiging jury. Makasama nila sa final round ang guest judge na si second-gen K-pop idol at Girls' Generation member Tiffany Young. Ang Veiled Musician Philippines ay collaboration ng GMA Network, South Korean entertainment company Canverse at SBS na nakapartner ng Kapuso Network sa Running Man Philippines. Mga Kapuso, 48 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.